Naniniwala ka ba sa tinatawag nilang soulmate? In a relationship ka ba? Pero nagdududa ka pa rin kung siya ba talaga ang soulmate mo or ang iyong forever. Sabi ng iba, ang soulmate ay kusa na lang itong darating sa buhay natin. Pero alam nyo ba na ayon sa pananaliksik o pag-aaral, ang soulmate ay hindi ito kusang nahahanap kung saan-saan, kundi ito ay kinikilala natin mismo. Upang makasigurado tayo na siya na ang ating tinatawag na soulmate or forever, kailangan nating alamin, kilatisin, kaliskisan, kilalanin ang isang tao. Sa video na ito, pag-usapan natin ang mga signs kung siya ba or hindi ang soulmate mo. In a relationship ka ba? Or may karelasyon ka ngunit hindi ka sigurado? Lagi kang balisa dahil hindi ka sigurado or may alinlangan ka kung siya na talaga ang soulmate mo. Siyempre, gusto mong malaman kung siya na ang iyong soulmate. Ngunit paano? Una, dapat kilalanin ng isang tao na nakipagligawan o nakalandian mo. Aminin natin na sa panahon ngayon, nauuna ang landian bago ligawan. Pero hindi naman lahat. Karamihan sa syudad kasi, madalas ang mga tao ay come and go or people come and go. Then, tikiman, tikim muna bago maging kayo. Kaya, huwag mahulog basta-basta. Baka mauwi sa MU, maling ugnayan. Huwag umasa sa MU or mutual understanding dahil noon pa yan. Dahil baka mag-isa ka lang pala na umiibig or yung tinatawag nilang mag-isang umiibig, ang MU na inaasahan mo or inakala mo. Sabi ng iba, di bali nang mahulog sa kanal, huwag lang sa maling tao. Ang tendency kasi sa mga taong naniniwala sa soulmate ay basta may darating na nagpaparamdam sa kanila or nagsasabi sa kanila na mahal sila, ay sunggab na agad kahit hindi pa gaanong kilala. Kaya ang ending, napapakanta na lang ng How to Heal a Broken Heart. Nga, si tanga. Dapat maging wise ka sa pagpili, wag puro puso. Lalo na sa mga babae, isuko nyo na lahat, wag lang ang bataan. Diba? Isa sa mga signs na hindi siya ang iyong soulmate ay kung, ito yung pangalawa, hindi mapagkatiwalaan. Alam naman natin lahat na ang lahat ng klaseng relasyon or anumang klaseng relasyon ay nabuo ito sa pamamagitan ng tiwala. Kaya kung balisa ka, nagdududa sa iyong maging kapartner, ay malamang hindi siya ang soulmate mo. Pangatlo, lagi kang balisa pagkasama siya. Yung tipong hindi comfortable kumbaga. Dahil kung siya na ang bagay sa'yo, ay kabaliktaran ang mararamdaman mo. Hindi ka balisa, kundi feeling secure ka. Masarap sa feeling, pagkasama mo siya, magaan ang pakiramdam mo, wala kang dapat ipag-alala. Kahit ano man ang stress o problema na babanggain yung dalawa, ay kayang-kaya nyo itong malutasan. Take note ninyong dalawa. Hindi lang ikaw magresolba ng problema, kundi kayong dalawa mismo. Mainit ang samahan or banding, yung dalawa, hindi yung malamig pa sa ice na nakakapaso na. Pangapat, nag-iisip ka pa ng iba maliban sa kanya. Ay, maraming ganito. Aminin natin that there were times that we are attracted to others. Hindi natin maiwasan yan. Pero iba ang ibig sabihin ng napapalingon ka lang or naa-attract ka kaysa ini-imagine mo siya nakasama. Or more than that. Diba? Tandaan, iba ang humanga kaysa pagnanasa. Kahit kasama mo siya, ngunit ang isip mo ay nasa iba. Agay, ka. Malamang nasa maling tao ka or malandi ka lang talaga. Panglima, hindi magkaintindihan. Kung lagi kayong opposite ng iniisip, plano, desisyon at gusto sa buhay, malamang ay hindi kayo para sa isa't isa. Dahil ang totoong soulmate ay mayroong tinatawag na telepathy, di ba? Or telepathic connection. Yung tipong nagkakaintindihan kayo kahit hindi nag-uusap. Yung pakiramdaman, kumbaga, nag-uusap mata sa mata, vibrations yung dalawa ay iba ang level. Charot! Sana all. Sila yung mga typical na cheesy couple. Yung tipong sa sobrang sweet, pati langgam naiinggit na sa kanila. Yung tipong pareho kayo ng gusto lagi magkasama, pareho ang hilig,
laging sabay kumain. Charot, sana all. Actually, itong laging sabay kumain, hindi to applicable sa lahat ng oras. Lalo na kung magkaiba kayo ng work or working environment, field industry. Charot. So, kahit paano, mayroon pa rin kayong date paminsan-minsan. Hindi makalimot sa mga special events sa buhay niyong dalawa. Kagaya ng anniversary, yung hindi nakakalimutan. Kasi kung nakakalimutan niya, nakakalimutan mo, may iba kang mas priority, ay alams na. Hindi siya ang soulmate mo. May iniisip pa siyang iba higit sa'yo. Charot! Yung tipong alam ng bawat isa ang paborito at hilig, na pag-usapan ang mga misunderstanding ng mahinahon, hindi puro bulyawan na lang, maliit na bagay pinapalaki, ay nasa maling tao ka kumbaga pag yun ang nangyayari. Ramdam mo ng bawat isa pag may problema sa relasyon or sa buhay niyong dalawa. Understand each others kung talagang siya ang soulmate mo or kayo ang soulmate sa isa't isa. Pang-anim, di mo nakikita ang future mo sa kanya. Yung tipong lahat ng plano mo sa buhay ay kasama siya or lagi kayo nagpaplano sa future niyong dalawa. Kung wala kayo niyan, malamang hindi kayo para sa isa't isa. Dahil kung talagang soulmate kayo, magkasama kayong nagpaplano para sa future nyong dalawa. Tungkol sa pagtanda nyo, and then mga gusto nyong gawin sa buhay ng magkasama, bawat desisyon, hakbang or plano sa buhay ay kinukonsulta ang bawat isa. Hindi yung kanya-kanya kayo ng buhay, kanya-kanyang direksyon sa buhay. 'Di ba? Soulmate is like a teamwork with common goals, 'di ba? Kung talagang kayo para sa isa't isa, nagmamahalan kayo, siya yung magiging forever mo, siya yung nakatadhana para sa sana all may tadhana. Syempre, nagkakaroon kayo ng telepathy or telepathic connection. Yung hindi kayo kanya-kanyang buhay, kinukonsulta ang bawat isa, 'di ba? Kung wala kayo ng ganon, malamang your soulmate is out there. Hindi siya. Hinihintay ka pa ng totoo mong soulmate. Ang totoong soulmate ay siya yung tipong tao na very supportive sa'yo, sa mga hilig mo, sa gusto mo, at suportado ka emotionally, physically, charot, sana all, financially, charot, sana all, financially, at kulang na lang ikaw ang gawin niyang mundo. Ang totoong soulmate ay siya yung tipong ini-encourage ka to become better person. Hindi yung lugmo ka na nga, dinidiin ka pa pababa, tapos yung siya yung number one critics mo. Ay, kung ganun, nasa maling tao ka, 'di ba? Pag totoong soulmate or siya yung forever mo, siya yung totoong mahal ka, nakatadhana para sa'yo. Siya yung tipong tao na na-appreciate ka, tanggap ka sa kung sino ka at kung anong meron ka, magkasama sa hirap at ginhawa. Sana all may ganon pa. Yung pinapagaan ang pakiramdam mo pag may problema ka, hindi yung lalong ginagatungan para lalong ma-stress ka. May mga ganon kagaya na lang ng pag nagkaroon ng problema. Halimbawa sa magjowa pa lang kayo, pag natalisod ka, ingat baby, charot. Pero pag magkaasawa na, nagsasama na kayo, tanga-tanga ka kasi. Yan, ibig sabihin nasa maling tao ka, 'di ba? Kung wala kayo sa mga bagay na positibo, puro negatibo, ibig sabihin nasa maling tao ka. Malamang hindi mo pa nakilala ang totoong soulmate mo. Nag-aantay pa lang sa'yo, 'di ba? And then, pang-7, ramdam mo. Totoo naman talaga. Ramdam natin. Yung tinatawag na instinctable. Charot! Sana all, instinctable. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan na mag-isip ng tudo kung siya ba talaga or hindi, or baka nasa maling tao ako. Kasi nararamdaman natin yan. 'Di ba? Nararamdaman natin kung talagang siya na ang soulmate natin. Kasi kusa mo itong na i-imagine, paano kaya, what if, ganyan-ganyan. Tapos, bakit kaya mga ganyan-ganyan? Nagkakaroon ka ng mga hesitation sa buhay kung talagang hindi pa siya ang soulmate mo or hindi pa sigurado kung siya na talaga, 'di ba? Minsan naman kasi, kahit kusa na natin itong nararamdaman, sadya lang talaga na gusto natin ng patunay sa buhay. Kaya tayo kumakapit kahit binitiwan na tayo. Kasi nga, masarap magpakatanga. Pero hindi porket libre ang magpakatanga ay araw-arawin na natin, ha. Minsan akala natin kaya pang i-resolve ang problema, kaya todo kapit pa. Tandaan mo, pag ang relasyon ay nasira or ang tiwala ay nabasag, huwag mo nang piliting ayusin pa. Ang sirang relasyon ay para itong basag na baso.
na pagpilitin mo itong ayusin ay lalo ka lang na masusugatan. Kaya let them go. Acceptance is the best way to move on. Yes, masakit pero kailangan gawin. Hayaan mo, darating ang araw na matatawa ka na lang once na makasalubong mo siya sa kalsada, sa daan, or sa saan mang lugar. Kasi nga maisip mo, ay, ganun pala ako katanga dati, no? Ba't mahal na mahal ko siya? Pangit naman pala. Relate ka ba? Minsan nga umabot pa sa punto na naiisip mo, bakit kaya baliw na baliw ako sa kanya dati? Bakit kaya kapit na kapit ako sa kanya dati? Niluloko naman ako ng harap-harapan. Yung tipong iniiyakan mo araw-gabi. Kahit sa panaginip, umiiyak ka. Yung tipong parang pinamana sa'yo ang talent ng tuko kung magkakapit.